Eto guys, ito lang yung kinaya. Medyo mahina yung pressure dito sa ating output ng tubig. Nagka-chamble yung iba, pero yung iba natag-trap. Mas maganda talaga lahat, gumagalaw. Yo, what's up guys? Another day, another fish video na naman po tayo. At sa video na to, tara samahan nyo ako mga kahabi dahil meron na naman tayong bagong filter media na ilalagay sa ating filtration system at malaking tulong po ito doon. So ayun, samahan nyo ako mga kahabi, tara. So ayan, pasok po muna tayo dito sa ating main pan mga kahabi, which is itong trapal pan natin na may 5 koi. At kita nyo naman po yung quality ng tubig natin. Wala tayong UV light pero napanatili pa rin natin na maganda yung quality ng ating tubig. Ito naman ay dahil sa ating maintenance na ginagawa dito sa ating koi pan. At syempre, napakalaking bagay nito ang filtration system. Di ka magkakaroon ng ganito kagandang tubig kung wala kang tamang filtration system. At lalo na malalaki yung mga isda na nandito at malalaki na rin yung mga dumi na pinuproduce nila. Kaya kailangan natin ng magandang filtration system. So ngayon mga kahabi, meron tayong bagong ilalagay na filtration or filter media dun sa ating filtration. At ito ay makikita nyo po mamaya dahil papakita ko sa inyo. At ito muna yung mga alaga natin dito. Ayan po sila. Ayan. At madadagdagan to sila dito mga kahabi, pero abangan nyo lang kung kailan at kung bakit. Explain ko sa inyo. Dito naman sa isang pan natin, ito yung mga alagang isda natin. So yun mga kahabi, ito po yung ating DIY na filtration system at ref tab po yung gamit natin dito. Dalawang ref tab, mechanical tsaka biological filter chamber para complete setup po siya. So ito po yung fiber fill na foam guys. Ayan, napuno na naman siya, tapos tatanggalin ko na naman ito. Kaysa mapunta yan dito pala nasala na niya yung mga dumi. May link tayo dyan itong fiber fill na foam, pero kung wala kayong makitang sa area nyo, pwede po kayo mag-PM sa atin. Meron po tayo yan. At ito nyo po yung tubig sa ating filtration. So ito dito natin yung ilalagay guys sa ating biological filter chamber. At yun po ay biological media na makatulong at magiging housing din ng mga beneficial bacteria para dito sa ating koi pan. So dito natin siya ilalagay guys. Explain po sa inyo kung bakit dito at kung paano po siya i-install. Ito po siya mga kahabi. Ito po ay tinatawag na K1 filter. Ito po ay housing ng mga beneficial bacteria. Dumidikit po dito sila at nagko-colonize po. Ayan. Parang plastic po siya tapos lumulutang. So yung kadalasan ginagawa nito, nilalagyan ng aerator. Kita nyo po yung mga yung parang nagaganon. Kasi maganda po sa filter media na to na nagta-tremble po siya para yung mga beneficial bacteria niya ay mas buhay at mas dumadami sila dito sa ganitong klase na filter. Yan. Kaya dito po natin siya ilalagay kasi dito po yung input ng tubig galing po dito sa ating mechanical para ganon siya, gumagalaw siya. Kasi di na po tayo maglalagay ng aerator. Pero kung kung ibang chamber, kailangan nyo po maglagay ng aeration sa baba, sa ilalim para mag-chamble-chamble yung K1 filter. So, yan. Eto, sa pag-prepare natin ito guys, ay hinugasan po natin ito na mabuti. Tapos, binabad natin sa kumukulong tubig kahapon. So, ito po yung process na ginawa natin. Nagpainit po tayo ng tubig. Pagkatapos, nilagay natin dito sa balde para ma-sterilize itong mga K1 filter at maging safe para dito sa ating mga alagang isda, para mamatay talaga yung mga bacteria at yung mga parasite na possible na nandito. Kasi second hand po itong gamit natin, nagamit na po ito sa ibang filtration, kaya kailangan po talaga nating i-disinfect para safe po yung mga alaga natin. So ayan, ito na po siya kinabukasan at safe na po itong gamitin at ilalagay na po natin to dito sa ating filtration system. Ngayon guys, ilalagay na po natin. Kasya ba kaya ito lahat?
Ayun. Mas maganda talaga na may ano guys, aerator para yan. Ganyan yung mga media na to. Gagamitan natin ng net para mas mabilis. Eto guys, ito lang yung kinaya. Medyo mahina yung pressure dito sa ating output ng tubig. Nagka-tremble yung iba pero yung iba natag-trap. Mas maganda talaga lahat gumagalaw. Pwede naman natin yung lagyan ng aerator para mag-tremble talaga lahat, gumalaw. Pero ngayon, ganyan na lang po muna. Importante may movement. Pero kung mag-set up kayo nito guys, mas maganda yung may aerator or may compressor doon sa ilalim. May hangin na bubuga para gumaganyan talaga lahat. Oh. Yan. So dito, pwede pa tayo makapaglagay ng iba pang filter media dahil may space pa naman. Maximize ko na lang yung area nitong ating filter. Meron na naman tayo niyan kaya diyan ko na lang siya nilagay. Hindi naman pwede dun kasi biomedia po itong K1 filter. Linisin ko na muna itong fiber fill na foam para mas mabisa siya. Ayun oh. Pangatlong gamit na natin yan, pangatlong wash na. At goods pa din. Hugasan ko na muna tapos balik natin ulit. So ito kahabi, tapos ko na hugasan, balik na natin. Tapos paanda rin na ulit yung pump. Napakabilis lang din hugasan itong fiber fill na foam. At malinis na ulit yung fiber fill na foam at sasala naman siya ng mga dumi ulit ng ating koi pan. Ayan. Para malinis yung ating filtration system. You know. Kaya mas maganda guys may aeration dyan sa ilalim. Or separate chamber nyo. Pero sa atin dito maximize lang talaga natin. Yan. Yan yung ating skimmer. Or ating spillway pala. Yan yung ating mga lagang isda. Mas clear po itong koi pa natin guys kung merong UV lights. Kaya nga lang wala tayong UV light ngayon. Pero goods pa din naman yung ating clarity ng tubig. Yun o. Yung sangke natin guys, wala pa rin gana kumain. Pailan-ilan pa rin yung kinakain niya. Good thing naman sa kanya, malikot na. Meron din dito sa filtration ng ating flower horn guys. Oh. Yan siya. Laki na. Magpapakain tayo. Gutom na to. Ayan. Sakto yung apat na yan guys. Yung isa lang na yun oh. Yan. Kiat man kayo mo, masamad ka. Grabe oh. Baka pumunta sa spill sa ating skimmer. Taas muna natin to. Yan. Pwede natin itaas tong part na to. May sinuksok po kasi tayo dyan na na pipe para di po mapunta dito yung mga pagkain. Pag tapos na tayo mapakain, bababa na natin to. Kain ng kain. Maganda na yung tubig. Kaya kain ng kain lang mga isda. Whew! Grabe, sobrang init ng araw na to guys. So yun lang mga kahabi, maraming salamat sa panonood. Thank you and see you po ulit sa susunod na video. Happy fish keeping. Fish out!